Magiging malakas pa rin ang Gilas sa paparating na third and final window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. AG Edu at Junmar Fajardo combo sa 4 at 5 position, malakas nga rin. Papalagan ang mga solid bigs ng New Zealand. Yun nga lang, sa pagkakataon na ito, asahan natin na may pagbabago sa rotation ng mga bigs ng New Zealand. Mas pinalakas nila ito dahil na rin sa tinalo ng Gilas ang New Zealand sa second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Kay Soto, Junmar combo, mas nangibabaw ang laro sa loob ng paint kumpara sa team ng New Zealand. Kaya naman ngayong third window, alam na alam ng New Zealand na kailangan nilang manalo sa mga inside plays, pero hindi nila alam na kapag nasa 100% itong si AG Edu ay mahihirapan pa rin ang New Zealand sa loob ng paint dahil sa Junmar Fajardo at AG Edu combo na isa sa inaabangan ng mga Pinoy basketball fans. Parang secret weapon ang datingan ni QMB, tinatago raw ng SBP, pero walang ganon, sadyang maglalabas lang ng update ang SBP at si Coach Tim Cone ng mga Gilas update kapag malapit nang magsimula ang ensayo ng Gilas team. Ang maganda dito, nasa proseso na nga ng verification ang passport o mga dokumento ni QMB para mapatunayan na pwede siyang maglaro bilang local player ng Gilas, at malamang sa ngayon ay nakita na ng SBP kung pwedeng maglaro si Milora Brown bilang local player ng Gilas. SBP pa rin ang magko-coordinate sa FIBA, sila ang may hawak sa lahat ng mga players na gustong maglaro at naglalaro para sa Gilas team, at sila rin ang nagmamanage ng ating mga naturalized players. Benny Boatwright ang isa pa sana sa backup naturalized player natin, maliban kay Ange Kouame, at 6'10 nga rin ang height ng player na ito, athletic, may bilis at lakas at kayang maglaro sa 3, 4 at 5 position. Pero sa tingin natin ay mukhang hindi nga ito mapapabilang sa Gilas pool ngayong third and final window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Pinataob ng strong group ang isa sa malakas na team sa 34th DIBC, at ito ay ang team ng Beirut, Lebanon. Nakita natin ang coach ng Lebanon na tumalo noon sa Gilas team na merong Jordan Clarkson, at siya ang coach ng Beirut, Lebanon. Parehasan ang naging laro ng strong group laban sa team ng Beirut, Lebanon. Parehong malalakas ang kanilang import, pero hindi nga nila nagawang mapigilan ang pag-score ng dalawang bigs sa loob ng paint ng strong group, at ito ay sina DeMarcus Cousins at Ange Kouame. Sila ang nanguna sa opensa para sa team ng strong group. Kitang-kita na ang mga bigs ang isa sa nagpapalakas sa team ng SGA, at kung malakas ang rotation ng mga bigs ng isang team sa larong basketball ay merong maaasahan palagi ang team na makikipag-agawan sa rebound, opensa sa loob ng paint at depensa na mahirap tibagin sa shaded area. Madaling makapuntos sa loob ng paint dahil sobrang lapit nito sa ring, kaya kung sinong team ang may mas malakas na mga bigs, mas mangingibabaw ang kanilang mga inside plays sa opensa at depensa. Ito nga rin ang gusto natin na mangyari sa Gilas, magkaroon ng at least 6 na quality bigs, nang sa ganon ay may nakaabang palagi kapag merong hindi inaasahan na injury. Masasabi natin na ang mga kasalukuyang solid bigs natin ay sina Kai Soto, Junmar Fajardo, AG Edu at Japet Aguilar, at madadagdagan pa nga ito kapag inilabas na ng SBP ang magandang balita na qualified si Milora Brown na maglaro bilang local ng Gilas. Qualified na ang Gilas sa FIBA Asia Cup, pero hindi naman ito dahilan para magpabaya ang ating national basketball team. Iba pa rin na maipadaman natin sa team ng New Zealand ang ating dominance at mapatunayan sa kanila na nakahabol na nga ang PH basketball sa kanilang level. Naunahan tayo ng New Zealand, sunod-sunod nila tayong tinalo dito sa FIBA Asia, kaya dapat na magkasunod nga rin na talunin natin sila dito sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Magiging malinis ang record ng Gilas kapag naipanalo natin ang dalawang huling laro natin sa third and final window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Susunod naman na makakalaban ng strong group ang team ng Amman United Club ng Jordan, at nakita nga natin ang ilan sa kanilang mga players na naglalaro para sa kanilang national basketball team. Naisahan ng UAE ang team ng Amman Jordan at nanalo ang UAE 97-96 ang score ng laro, 1 point lamang ang kanilang lamang. Game prediction natin base sa takbo ng laro, stats at lineup, lamang ang strong group at sila ang mananalo sa
game na ito pero hindi pa rin nawawala yung posibilidad na maisahan nga rin sila ng Amman United Club Jordan. Kapag nagawa ng strong group na manalo laban sa team ng Amman Jordan ay makukuha nila ang kanilang ika-4 na panalo dito sa 34th Dubai International Basketball Championship.